evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 10, 2025. At tayo ay pupunta dito yan sa may Mega Mall, SM Mega Mall, dito sa Wakwak Green Hills sa Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may HK and Cave Bakery sa may Plainview, Hulo, Mandaluyong City. Dadaanan talaga natin ang katrapikan. So ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinagkukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Sa kanyang performance si Vice Ganda. Kwento ni Vice, simple pero masaya ang Christmas special ng Kapamilya Network ngayong taon. So grateful that it is Christmas Friday. Despite everything that has been happening, tatapos sila. Ang ganda pa rin. Kaya sabi ko, makita ko pagyakap yung sabi ko, kahit saan tayo mapunta, kahit saan tayo mag-perform, kahit saan natin gawin, yung gusto natin gawin, magagawa natin tayo maganda at makatulungan basta magkakasama tayo. Sabi ko nga kanina na sobrang grateful po talaga sa kapatid kasi throughout all the hardships na nangyari sa family namin this year na hindi naman secret, they were there. Ito yung parang giving back na lahat ng mga kababayan namin, family, lola, hanggang sa mga kapatid. Pero kung kalipat na yung mga dito sa dami ng mga nangyayari kapit ako sa dapat sa ABS-CBN. Kahit wala akong kontrata, wala akong show. I want to show up, especially when Pagkatapos ng programa, diretso ang mga Kapamilya stars malapit sa iconic ABS-CBN Tower para sa one big family photo. Mamanood ang Love, Joy, Hope, the ABS-CBN Christmas Special ngayong weekend, December 13 at 14, sa Kapamilya Channel, Pamilya Online Live, A to Z at iPod. MJ Felipe, ABS, in 60 meters tall. Susunod, highlight na nagpapatuloy ng 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok. Matungkahan nito. Yan ang ipapabalita sa pagbabalik ng TV Patron. Magbabalik
pahayag. Dati na nilang itinanggi na nagputol sila ng puno. Mga shrub at secondary undergrowth lang daw ang kanilang tinanggal na naaayon sa kanilang Environmental Compliance Certificate. Dati nang itinanggi ng kumpanya ang mga paratang at sinabing nakadesenyo rin daw ang proyekto na mag-ipon ng tubig ulan sa pamamagitan ng mga retention ponds at iba pang istruktura tuwing umuulan. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nagpapatuloy pa rin ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Dahil pa rin yan sa umiiral na dalawang weather system, ang Amihan at Shear Line. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, heavy to intense rain na ang aasahan sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan at Isabela. Ganyan din ang aasahan sa Quezon at Bicol Region na magpapatuloy hanggang sa gabi. May kalat-kalat din pagbulan sa Eastern at Western Visayas mula umaga hanggang hapon bukas. Habang heavy to intense rain ang posibleng maranasan pagsapit ng gabi sa Samar Provinces. Bagamat posibleng hindi kalakasan, asahan pa rin ang mga pagbulan bukas na umaga sa Zamboanga Peninsula at Caraga. Mas maraming lugar ang ulanin pagsapit ng gabi. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansang makaranas muli ng mga pagbulan bukas. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. May kataga tayo mga Pinoy pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak. Ibig sabihin mga bagay na hindi mangyayari. Pero sa isang bayan sa Misamis Oriental sa Mindanao, ang imposible tila daw naging posible. Nang malitrasuhan na makailan ang isang puting uwak. Minsan na rin ba kayo nangako na gagawin ang isang bagay? Pagputi ng uwak. Pwes, ito na ang sinyales para gawin mo. Sa larawan kasi ito, nakuha ng bird photographer mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental, na si Yunbei. Makikita ang isang uwak na ang balahibo, hindi itim kundi puti. So yung nakita ko yung white rose, very unique, no? Kaya pinantuhan ko yun sa asaan. Pinabulaanan ni Junrei ang mga komento. Ang kuha niya viral hindi raw produkto ng AI. Uwan niya raw kasi ito mismo. Nang bumisita siya nito ng nakaraang buwan sa bayan ng Hasaan. Nakita ko po sa isang vlog, kaya po na-encourage ako na puntahan talaga as a wildlife photographer. Pag may nakita kaming rare, ma-spot kami, very special para sa amin yun. Ang puting uwak sa Hasaan. Diretso daw ng isang pamilya noong 2020. Pumunta ng bunso sa kuan, mayroon siya nakita na putik na ibon. Gusto na niyang barilin, naawa siya. Ang ginawa niya, umakyat siya ng puno para kunin. Pagkatapos, dinala niya sa aming bahay. Paghuli niya, mayroong sugat, tinambalan, halagaan namin. Sinubukan naman daw itong pakawalan ni Jaber, pero tila na-attach na raw sa kanyang ibon. Kahit siya lumipad na malayo, bumalik dito siya sa aming bahay. Ang ibon naging instant celebrity. Dinadayo ito ng mga photographer at ng mga content creator. Pero alam niyo ba na hindi ito unang beses na may namatang puting uwak sa probinsya ng Misamis Oriental? Taong 2014 kasi sa bayan ng Villanueva, may nahuli ring puting uwak. Ayon naman sa eksperto, hindi daw imposible ang pagputi ng uwak. Maaaring bunso daw ito ng isang genetic condition o di kaya resulta ng isang genetic mutation. So yung photo is of a albino na uwak or na crow. Ito yung mga hayop na hindi kaya mag-produce ng melanin or yung pigment na nagbibigay ng itim na color sa balat, sa feathers, sa beak nila. It's a very rare phenomenon. May pumuti ng uwak. Pero naman kayang pumitin na taga? Kuya Kim, ano na? Ito ang tagak o Egretta carceta. Sa Ingles, little egret. Ang mga tagak may mahabang paa at leeg at tuka. At ang mga balahibo nito karaniway puti. Madalas itong namamadaan sa mga landian, palayan at mababaw na tubig. Sa ngayon, wala pang natudokumentong tagak na itim ang balahibo. Pero may ilang species ng ibon na maaaring mapagkamalang itim na tagak. Gaya ng Pacific Reef Egret o Egretta sacra at Black Heron o Egretta ardesiaca. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita ay post o i-comment lang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante at may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Susunod, David Licauco aminadong nakatulong sa kanyang anxiety ang pagiging busy. Pero, meron daw namimiss? Non-stop ang pagtutok, dito lang sa 24 oras.
have lagnat, I have body pain, blue, pwedeng blue. Pag mild flu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan, mild flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Adagang Unilab yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, allicate, paracetamol is the generic name of flying flu. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust, gawin ko na Ivermectin Extra, L-Arginine, Songalia, Cynomonium, at Gamma, with pulmonary exercise. Para makasiguro, bumili ng mga medical drug stores nationwide. Robust, 75 pesos, SRP, per tablet lamang. Robust, para sa mga malalakihan. Pag-ibig nyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Merry Christmas kung Merry Tibo. Dahil pwede, ang iyong resibo, panalo. Ito na ang GMA Radio's Digital Promo. Resibo, panalo. Easy sumali, easy money. For as low as 30 pesos, may raffle codes ka na. Pwedeng manalo up to 2,000 pesos weekly at up to 1 million pesos sa crown draw. O diba easy sumali, easy money. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay slit sa kanila at ang Santa Bar, Celine Plus, Enervon Sigma, Rexidon Forte, Remco Vitamin Boost Conditioner, Santo, Super Radio AM Nationwide, at Barangaya Ram Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official face-to-face for the complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for CDI Fair Trade Permit number FTEC-243600, series of 2025. Namuha ng kasiyahan, rasrakan at papremyo ang para sa inyo ngayong Kapaskuhan. Ito na ang malaking Christmas salubong in partnership with Amoda Tourism. Ang GMA Radio's higanting pasasalamat. Sama-sama natin dalhin ang saya, kulay at ibig ng Pasko sa December 13, 6 p.m. sa Emma Quezon Avenue, Angono Rizal. Free concert ito kasama ang paborito nating mga banda at sparkle artists na sina Jennifer Maravilla, Liana Castillo, Darkin Castor, Campus Cuties, at Rita Daniela, Dungeon Deep, ang Pepper Days, Dance in the Plan, Banda ni Cleggy, at ang Moonstar 88. Meron ding iba't ibang palaro at kandamagmak na freebies hosted by your favorite barangay LSPG. Lahat yan sa Sabado na, December 13, 6 p.m. sa Emma Quezon Avenue, Angono Rizal. Kita-kits! Ang GMA Radio, higanting pasasalamat ay hatid sa atin ng Super Radio PCWC Conveve 4 at ng Barangay LS 97.1 forever sa pagsipagtulungan ng Angono Tourism at Municipal Government of Angono Rizal. ICC, ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumuposisyon sa jurisdiksyon ng korte. Sa dokumentong sinumiti sa Appeals Chamber ng ICC, iginihit ng Office of the Prosecutor na sakop ng korte ang aligasyong crimes against humanity laban kay Duterte dahil ang iniimbestigahan ng korte ay nangyari bago pa kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Pinalik naman ang kampo ni Duterte sa Appeals Chamber na payagan silang sumagot uli sa pahayag na ito ng prosecution. Ay sa depensa, sinatigan na noon ng pre-trial chamber ang posisyon ng depensa na hindi pwedeng gamitin ng ICC ang kapangyarihan ito kung kumalas na sa Rome Statute ang bansa nang simulan ng prosekusyon ang investigasyon. Kaugnay naman ang ulat natin kahapon sa puna ng COA. Nagastusin ng MMDA noong 2024, sinabi ngayon ng MMDA na malaking pondo ang hindi nila nagamit noon dahil na-delay ng pandemya ang Metro Manila Flood Management Project. Base sa report ng Commission on Audit, 40.40% lamang ng pondo para sa proyekto ang nagamit para sa Phase 1 hanggang October 2024. Dahil dito, nagbayad ang gobyerno ng 37.4 billion pesos mula 2018 hanggang 2024. Multa yan sa hindi paggamit ng pondo sa oras, isa sa mga kondisyon ng pangutang ng World Bank para sa proyekto. Gayman, ayon sa MMDA, nakakahabol na ang ahensya at nasa wrapping up stage o patapos na ang proyekto. Nakipagpulong na rin ang MMDA sa World Bank. Kaugnay nito, iniyak din niya na magagamit ng tama ang pondo para sa kinakailangan nitong layunin. Yung pong project na yan ay yung Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank. Yan po pertains to minimization ng solid waste
sa ating waterways. Inabot po kasi yan ng pandemic. Na nasabi nyo nga po na ang period na covered niyan ay 2018 to 2024. So yung bulk po ng delay niyan happened because of the pandemic. Kaugnay naman ang ulat natin kahapon tungkol sa Phase 2 ng solar farm sa Olongapo City na inirereklamo ng mga residente, binigyan din ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na mahalagang malaman kung nagputol na nga ng mga puno at pagpatag ng lupa sa bundok. Ayon sa DNR, kung hindi tama ang pagpapatag ay maaaring ma-expose ang lupa at magkakaroon ng runoff ng tubig. Kinikilala rin daw ng kagawaran ang pangamba ng mga mamamayan na mauwi sa baha at landslide ang anumang pagpuputol ng puno. Dagdag pa ng kagawaran, may threshold ang mga proyektong ito base sa kapasidad ng kuryenteng nalilikha nito. Kung mas mataas ay kakailanganin nito ng Environmental Impact Study base sa regulasyon ng DNR. Hinikayat din ito ang mga residenteng maapektuhan ng solar farm na makilahok sa public hearing at consultation stage para maihayag at madinig ang kanilang mga hinaing. That's exactly what DNR is making sure that there are sufficient safeguards and that there will be environmental damage or impact, if any, is going to be minimized. Here, in their application for EPC and in their application when there are protected areas that are affected, then our office is concerned with the vigilant. Hindi lang Mary, kundi high-tech na rin ang pag-iilaw at pagbubukas ng mga Christmas attractions sa bansa. Sa Coronadal City, makulay ang Christmas display sa bagong bukas na Paskoronadal 2025. Hindi naman nagpahuli ang Paskuhan Festival sa Cagayan City dahil